tabi. Can you greet the person beside you? Sabihan mo siya ng Merry Christmas. Yeah. Dahil dito sa atin, maaga ang Pasko. Okay po. Of course, I would like to recognize we have a visitor coming from Australia, Perth, Australia, Brother Alan. Welcome to this church. Ano pa ba sasabihin? I'm looking forward also to go to Australia one day. Hopefully. Alright, so ngayong umaga pong ito ay mabiyaya po ang Diyos. Amen? Marami man tayo mga pinagdadaanan, mga pagsubok, pero ganun pa man, ito po yung aking ginagawa madalas. Ay, first and foremost na ginagawa. Pag sinabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dapat meron po tayong, we tend to listen to what God is saying. So, dapat marunong po tayong makinig. Kapag magulo na po ang paligid, kapag nahihirapan ka na, ang una natin dapat ginagawa is listening to the Word of God. At yan po yung ating pag-uusapan ngayon na pinamagatan ko po. Nakaraan kasi, naging title ko na rin to, yung Have Faith Like Jesus, Let Us Look Like What Jesus Is. Pero ngayon naman po ay pag-usapan po natin yung salitang listen like Jesus. Okay? Listen like Jesus. So kung meron pong number one examples sa buhay po natin in our life, it must be Jesus Himself. So, gaya nga ng sinasabi ko, napakaraming pwedeng sabihin ng Diyos sa atin. Ang problema, paano kung hindi mo narinig? Amen po? At yan ay babasahin po natin sa aklat po ng Matthew chapter 13, verse 6 to 9. Verse 3 to 9, sorry. Verse 3 to 9. Can we all stand up and in respecting the Word of God? All right. Sabi po ng verse 3, a farmer went out to sow his seed, and he was scattering the seed. Some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on the rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no roots. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still, other seed fell on a good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. And then he said this in verse 9, he who has ears, let him hear. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. You may be all seated. To God be the glory. Amen po. So what do we expect this morning? So a lot of us are expecting so much, maybe. Or marami naman sa atin ay merong inaasahan, kaya po siya nagsimba, an answered prayer. So mga kapatid, gusto ko pong maunawaan, kapag haharap po tayo sa Diyos, madalas hindi po tayo yung dapat nagsasalita. Dapat ang Diyos ang pinakikinggan naman natin. Amen po ba? So ngayong umagang ito, gusto ko lamang pong pag-usapan, and I am promising myself na it will be a shorter message kasi nga maraming mga pagbibitingan mamaya. Two things that I want you to learn from the scripture. First, the word listening. Listening intently to the God's word. Listening intently to the God's word. To the God's word, should I say. Number two, listen with a heart to obey. Listen to a heart with a heart to obey.
Gaano ba ka-importante ang pakikinig, lalong-lalo na sa panahon ngayon? There are a lot of confusions right now happening, especially in our country. Di ba? Marami po mga kaguluhan ang nangyayari. Okay? So, ngayong umaga pong ito, gusto ko pong ipako muna ang ating mga tenga sa kanya pong mga salita. Katulad ng sinasabi na John chapter 8, verse 28 to 29, I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. Verse 29, the one who sent me is with me, and he has not left me alone, for I always do what pleases him. Isa pa pong verse, John chapter 12, verse 48 to 50, for I did not speak on my own accord, but the Father who sent me commanded me to what to say and how to say it. I know that this command, he leads to eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. So, Jesus has been listening to His Father. Tama po? Siya po ay nakikinig sa Ama. He knows what He wants. He knows what His will is, and He does what He says. Kung anong sinasabi ng Ama, yun ang kanyang ginagawa. So, mga kapatid, di ba napapansin ng ating Panginoon, sometimes He go into a solitary place just to talk to God, just to listen to His Father. Dahil sa mga pangangailangan, di ba nararapat lamang tayong lahat na may pangangailangan ay dapat maglaan din ng panahon at oras at lugar para makinig naman sa Diyos. Tama po ba? Okay. Pag sinabi ko pong intently, ano ba ang ibig sabihin ng listening intently? Meron pong isang kwento ng magkaibigan. Ang pangalan ng magkaibigan na ito, lagyan natin ng pangalan, ay si Pedro at si Jose. So, yung kasama ni Pedro, si Pedro is a good pilot. Okay po? He's a good pilot. At he flew a plane. Tapos, nung itong C-SES na plane, yung maliit lang na single engine. Tapos, yung kanyang kasama ay, itong si Juan, ay ang kanyang mga tinuturuan, trainee. So, lumipad yung eroplano, and then, suddenly, si Pedro nagkaroon ng heart attack. At namatay. Tapos ang natitira na lang si Juan na tinuturuan pa na hindi pa nakakapagpababa ng eroplano. Alam niyo po ba, dalawang bagay po ang importanteng paksa sa pagiging piloto. Una po yung pagpapalipad at ikalawa yung pagpapababa. Parehas mahirap po yun. Kaya nga, nung galing kami sa Middle East, tapos ang pinipili namin Philippine Airline madalas kasi nga magagaling ang pilotong Pilipino. Kapag lumalapag na yung eroplano, pag lumapag na yung eroplano, coming from Saudi Arabia, pag bumaba na yung eroplano, nagpapalakpakan kami mga Pilipino. Nagpapalakpakan sa loob. Hindi dahil sa Pilipinas na, kundi safe yung aming pagkakalanding. Okay po? So, eto ang problema. Si Juan, he doesn't know how to land the plane. So, ang nangyari, nagkaroon siya ng, tumawag siya, a radio call, has been brought. And then, may dalawang commercial flights na palanding na rin, pero hindi sila naglanding at umikot-ikot muna dun sa airport. Kasi magbibigay sila ng instruction dito kay Juan. And then, sabi nung mga piloto, makinig kang maigi dahil importante ang mga sasabihin namin. So si Juan, he focused on what the other pilot is saying to him on a radio. And then, suddenly, nung nag-nose drop na yung eroplano, and then dahan-dahan na i-control, at pagkatapos bumalagbag man yung tinatawag na pagbaba niya sa runway, and luckily, itong si Juan ay hindi po nasaktan. So, sabi niya, nung in-interview siya ng mga reporter,
Sabi niya, I tend to listen very carefully to what the other pilot is saying because it is a matter of life and death. Kamatayan po kasi pag hindi siya nakinig. Amen po? Now, gusto ko pong makita niyo po ito. Alam niyo po ba na ang Diyos nangungusap? He talked in many ways. Okay? Number one, He expresses His word in our Bible. Sa Biblia po, no? Pinapahayag niya ang kanyang salita. Ikalawa, sa mga tao na sa paligid mo. Ikatlo, sa mga prayer meron ka. Ikaapat, sa mga pangyayari. Ikalima, sinasabi rin, by nature itself expresses what God is saying. How good He is. So, ibig sabihin lamang po, mga kapatid, ang Diyos na kumuusap. Ang tanong, ikaw ba ay nakikinig? Amen po. Ang mundo po natin, napakarami ng pinakikinggan. Meron tayong mga sariling mga agenda sa buhay nang gusto natin makinig sila. Pero tayo mismo ay hindi nakikinig. So problema po ito, kaya dun sa talatang sinabi ng ating Panginoon, bagamat ito'y naulit, naalala ko, nakaraang preaching, nabanggit ko na rin dun talatang ito. And then, the parable came. So Jesus is saying, this parable, especially to the one who has been with Jesus and feeling sorry for it because some of them are not listening. Parang ito rin po yung talata na nagsasabi sa atin, maraming pumupunta sa church, pero marami rin ang baka hindi nakakapakinig. Kasi pipiliin lamang yung kanilang pakikinggan. Magiging selective lang. Minsan nga, dapat kapag nababanggit ang salita ng Diyos, dapat masaya po ang puso natin. Naalala ko si Mamay, yung lola ko po, na ang kanyang ministry, wala naman siyang alam na verse actually. A-attend lang siya. Tapos ang kanyang gagawin, mag-order sa bakery ng tinapay kasi pag umorder siya ng isang tray na tinapay, tray of bread, and then, ipamimigay niya po yun. Sino rito yung nakakain na nung tuwing Biyernes, tuwing Linggo, after ng service, kumakain po ang mga tao. Nagpapamerienda siya every Sunday at galing yon sa kanyang hilot. Yung mga bayad sa kanya sa hilot, tapos sabi niya, natutuwa siya dahil meron naman siyang pampakain. Ito yung ministry na meron siya. Ito yung ministry na meron siya. And then, sa kanya pong sinabi, nang na-interview ko siya, sabi ko lang, anong mga verse sa Bible ang alam mo? Sabi niya, wala man akong aram na verse sa Bible. Bicol kasi, hanggang ngayon Bicol pa rin magsalita. Ay, wala na pala. Ibig sabihin, tumanda na, Bicol pa rin magsalita. Wala man akong aram. Tapos, pero hindi ko makalimutan yung binitawan niya sa aking salita. Na hanggang ngayon, umi-echo pa rin. Sabi niya, I don't have verses as just like anybody else. No. Pero sabi niya, but when I heard the name of Jesus, sabi niya, I am happy. Wow. Sino yung mga taong ganito? Kasi sometimes, many people are, they think they know a lot. And it confuses everybody. Samantalang, may tao na marinig lang ang pangalan ni Jesus, okay na siya. Walang religion, walang mga malaking differences. Para sa kanya, itong taong ito, marinig lang ang pangalan ng ating Panginoon. Okay na siya. Hindi niya na ginagawang komplikado ang buhay. Ginawa niyang simple ang kanyang pagkakilala sa Diyos. Pag naririnig ko ang pangalan ni Jesus, sabi niya, masaya ako. Well, dapat ganito rin po tayo, no? Pag sinabi kasi nating listening intently, sabi ng ating Panginoon dun sa talatang ating binasa sa Luke chapter 13,
To those who have an ear, let them listen. So ang tanong, the question is, do we have a listening character when it comes to the Word of God? So, number one na gusto ko pong pag-usapan natin is listen intently. When we say listening intently, those who listen, seriously listen to the Word of God, have this kind of effect in his life. His or her life. Because he will grow and bear much fruit. Kapag nakinig ka po kasi ng salita ng Diyos, ang resulta po nito ay magbubunga ka. Mamumunga at magbubunga. John chapter 15. Binanggit po yan paulit-ulit. Actually, sa Revelation po, binanggit yan 16 times. Those who have ear, listen to those who have ear. Kasi nga napaka-importante sa Diyos ng kanyang instruction. Alam niyo po ba sa isa sa dahilan kung bakit po tayo nagsisimba, ay hindi naman para magbawas ng kasalanan. We came to the church because there is an instruction coming from God. Maybe because there is a problem that is coming up. And God wants to warn us sa mga bagay na hindi natin kayo anticipated. So God is talking, yes. Siya'y nangungusap. So ang tanong, dapat tayo po ay nakikinig. Okay? Parang katulad yan ng radio. Sometimes, yung problema, the problem is not on radio. It's not on the speaker. But the reception of that radio, yung tuning niya. Kahit anong ganda ng radio mo, kung out of tune, hindi rin talaga makakapag-serve ng maayos. Kasi wala sa tamang channel. Same thing with the car. Naalala ko, nandito si Joey, no? Pag wala sa tune yung sasakyan mo, di ba? Wala sa tamang tempo ang sasakyan mo, it will vibrate. Kasi nga, hindi akma at hindi makakapag-serve ng maayos. So the very same thing sa buhay po natin, wala pong problema sa tenga natin. Wala pong problema sa atin pong isip at puso. Ang problema, baka hindi tayo naka-tune in to what God is saying into our lives. I do believe, mga kapatid, all of us here is not here because of an accident. All of us here came, tayo pong lahat ay narito because meron pong plano ang Diyos. Meron siyang pangungusap sa ating pong lahat. Okay po? Kaya po, binibigyan emphasis ng ating Panginoon, yung salitang, He who has ear, let him hear. Okay po? So, tingnan niyo po, there are 4 scenarios po doon sa talatang binasa natin. Number 1, the seed that fell on the roadside. The roadside. Ito po yung klase ng mga taniman o nakikinig na dumating po ang salita ng Diyos and suddenly ninakaw po ng ibon. Ninakaw ng ibon. Bakit? Walang tsansang matanim kasi kalsada matigas. So, meaning to say that there are kind of listening na hard listener. Kumbaga, hindi talaga tinatabla ng anumang salita ng Diyos. Number 2, na klase na binibigyan ng emphasis dito ay yung nalaglag doon sa rocky side, mabato. Okay? Konti yung soil, may small portion lang yung soil, at pagkatapos mabato siya, and then suddenly tumubo ng konti, bahagya, and then short lang yung kanyang time, lifespan. Kasi nga, there is no root in it. So sometimes our listening character is just like that. No, yung portion or selective o konti lang talaga ang dumarating sa puso natin. Bakit? Kasi marahil may mga stony things sa ating mga buhay. Stone heart. Ano ba yung mga stony heart? Yung mga anger, resentment, ano pa ba? Yung mga heartaches, frustration, na laman-laman ng puso natin. That's why we need to
ask God for forgiveness. Di ba? Sa mga bagay nito. Kasi alam niyo po, gaya ng sinasabi ko pa ulit-ulit, sabi sa akin ng mga medical doctors dyan sa Manila Med, sabi niya, Pastor, do you know that 80% of our patient here who suffer from heart illness is because of the unforgiveness in their heart. So nagulat po ako na marami ang gano'n na may karamdaman dahil sa marami pong sama ng loob. Sama ng loob sa buhay nila. Okay po? So kaya po napakahalaga na dapat maunawaan po natin na yung stony heart, tumatanggap naman din ng salita ng Diyos pero nawawala rin. Parang halimbawa, ano ba topic ni Pastor? Maganda topic ni Pastor. Tawanan nga kami. Pagkatapos, ano nga? Wala, nagpalakpakan kami. Wala namang naintindihan. Nagsimba, hindi sumamba. Chuma-chamba. Ikang. Amen. So, makinig po tayo kasi yung ikatlo, ang sabi doon ay natanim sa who fell on yung tinatawag na marami pong mga damo. Maraming grass. So, ang sabi po ng Bible, iniinis yung good seed. Okay? Iniinis yung good seed, which is the Word of God. So, iniinis yung good seed, and then, all the nutrients, yung nutrients niya, ay napupunta lang doon sa mga damo. So, sayang. Diba? Totoo ba na may mga nangiinis? Sino rito yung nandito ngayon, pero yung parang inaalala niya pa rin yung mga makabigatan sa buhay, kawalan, ano lulutuin mamaya, ano ulam mamaya, saan tayo kakain, bayarin bukas. Di po ba? Iniinis. We tend to listen to the Word of God, but suddenly, all of these worries, anxieties, bothering us up. Tama ba? Sa na pa ko, hinahabaan ko lang ng English ng konti. Sayang, minsan lang to. Because I do believe I can, once again, I can travel to some places and be invited and speak there. Actually, meron po ako sana sa Vietnam. Kaso hindi ako pumapatol para matuloy kasi nga medyo malaki-laki yung budget na kailangan. Sa Japan, I was invited also in Japan. Pero hindi ko kayo maiwan-iwan. Kasi parang mas magaganda kayo at gwapo kayo kaysa sa mga Hapon. Yes, opo. Pinagpapastor nga ako sa Japan kaso. Iba kasi, pag panawagan ni Lord, pag calling ni Lord, pag hindi ka tinawag doon, huwag mo ipilit. Magsasuffer ka lang. Amen po ba? Kaya dapat marunong tayo makinig. Malaki yung ino-offer. Sabi niya, Pastor, pwede kang kasama yung mga love gifts, tapos may mga sabi niya, pwede kang kumita ng mga 10 lapad. 10 lapad sa isang buwan. Biglang gumana yung calculator ko, 10 lapad. Iwan ko kaya itong church na muna natin. Wala namang nagmamahal sa akin. Pero hindi po. Hindi po ganun ang calling. Ang calling is a calling comes from God. Amen po? Hindi po dahil tinawag dahil malaki kita ron. No. Kilala ko sarili ko, baka mapahamak lang ako pagdating doon. Amen po? Kasi nga bakit? Dami ron. Daming tukso doon. Daming tukso doon. Okay. And last character of a listening heart is the one who fell on the good soil. And the scripture says, sabi ganon, it grows and it produces 160 and 30. Sino kaya dito ngayon ang may iuwing 100 times of blessing? Yung konti lang. Sino kaya rito yung mga 60 times of blessing? Pahina ng pahina. 30 times of blessing. Wala na talaga. Balik natin sa 100. 100 times of blessing.
Gusto nyo 100. Okay, so the one who fell on the good soil is the one who produces. Ganun lang kasimple. The one who listened to the Word of God is only the one who produces. So we must listen 100% also. What percentage we tend to give to the Word of God when it preached, mga kapatid, yun lang yun talagang matatanggap mo. Tama po? Because sabi po ng Bible, what you sow, you will reap. If you listen 30%, then you only reap 30%. But if you listen 100%, then the 100% came to place. Kasi nga po, napakahalaga po para sa atin na maunawaan po natin na ang Diyos nagbibigay siya ng napaka-importanteng instruction. This is an important instruction. When He says, he who has ear, let him hear. Let him hear. So, meaning to say, you're the one responsible to make an act of listening. Tama po? Kasi nga po, sa panahon ngayon, when we open our Facebook, dadaan sa ating wall yung iba't ibang problema. Sa Facebook account ko, minsan piling-pili na lang yung mga ang dami na, ngayon po bagong account na to meron akong 200 plus friend requests. Nadala na po ako dahil sa dati kong account, accept dahil parami ng friends, syempre, maraming contact. And then suddenly, napansin ko yung aking Facebook ay parang naging marketplace. Lahat nagpo-post doon, nagtitinda ng underwear, nagtitinda ng tinapay, nagtitinda ng ganito. Lahat dumadaan sila sa akin noon. Tapos dumadaan din yung mga nag-aawa, may mga patutsadahan, bukod pa yung mga dumadaan na reels, ng mga problema, yung mga political issues, dumarating sa... Tapos pag nagbukas naman ako sa message, marami rin doon, mga, Pastor, pwede po bang pautang? Okay po? So, ang hirap sa panahon ngayon, lalong-lalo kung ikaw ay nahook talaga, dapat may ganito rin po tayo. Alam niyo yung fasting, nagpa-fasting ka, yung tinatawag na walang paggamit ng cellphone. Dapat ganito we tend to do this, no? Na one day in a week, sometimes you need to shut off your cell phone and live a life in your eyes only. You know, alam niyo yung mga salitang kapahingahan, how can you take a rest when everybody's bothering you and calling you up? So magandang naka-shutdown. You're into a solitary place and then just shut down the phone and try to reflect on so many things. And then just focus not on the past but focus on the future. Focus on your communication with God. So dapat ganito po, may mga pagkakataon na sara muna natin dito kasi alam din niyo po ba napapansin? Sino rito yung gumigising, cellphone na hinahanap? Sino rito yung natutulog, cellphone ang huling binibitawan? Sino rito, mga bata, sinasabi natin dati, maaga kayong matulog. Ngayon hindi, umaga na kayo matulog kasi magdamagan tulog. Andyan pa ba kayo? Bakit? Mga kabataan lang ba, Pastor? Mga nanay din sabi ng mga kabataan. Oo nga, mga nanay. Sino rito yung those person who use a cell phone like this? Pinipilit lumalaban pa talaga Kaya pa yan. Ay, pag ganito po ang sitwasyon, we don't have any time listening to the Word of God. Baka nga hindi tayo, sana man makonsensya tayo. Isang araw, isang gabi bago ka matulog, lalagay mo lang siya sa Bible, audio Bible verse in the YouTube.
makatapos ka man lang ng mga chapters or book, just listening to what the Word of God is saying. Kung hirap ka nang magbasa, di ba? Eh di mag-audio Bible ka, then nakakapakinig ka. Kasi huwag niyo sasabihin sa akin na, Pastor, wala akong panahon para magbasa ng Bible. Eh, wala ka naman talagang panahon magbasa ng Bible kasi nga wala kang ang Bible. Nako, parang kilala ko yung topic ni Pastor. Hindi ikaw, yung katabi mo. So, pwede po yung YouTube. Gamitin na natin yung YouTube natin, yung load natin na audio Bible. Kahit nagdadrive ka, mag-audio Bible ka. So, bago ka makarating siguro ng Maynila, tapos mo na yung Book of John. Di ba? Eh, ang problema, sa isang nakikinig, siya mismo kumokontra. May sarili siyang verse. Busy ako, wala akong time. Alam mo naman, sa buhay na ito, Pastor, may mga priorities ka. Di yan ang sinasabi ng Bible. Make Jesus your priority. Make His Word priority. Sabi ng Scripture, seek ye first the kingdom of God. First, hindi second. First, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon gusto natin, all these things shall be added, then I will listen. No. It doesn't operate that way. We must first listen. Seek first the kingdom of God. Number 2, yan, matatapos na po ako. Maaga si Pastor matatapos ngayon, makakapagluto na kami. Si Pastor kasi natatapos alas 12. Tama ba yung relo? Baka mali na naman yung relo. Misa kasalanan po ng relo, hindi ko kasalanan. Kung nagpipreach ako ng mahaba. May relo pala ako. Okay. Number 2. So, first, we must listen intently. When we say intently, di ba, we use our effort, excessive effort, just to listen. We isolate ourselves just to listen. We avail ourselves just to listen. We put on quality hour just to listen to the Word of God. Kasi sabi nga ng Biblia, the Word of God is like a two-edged sword. Two-edged sword, sharper than any kind, that it surpasses our understanding. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa atin at ang pakikinig sa salita ng Diyos. So the question is, are you hearing Him today? Naririnig mo ba ang Diyos na kinakausap ka? Anak, mag-devotion ka naman. Anak, magdasal ka naman. Mas marami pang chismis kaysa sa pagdadasal. Mas alam mo yung istorya ng ibang tao, ibang buhay ng tao, pero hindi mo kilala kung sino si Lucas, hindi mo kilala si Mateo, hindi mo kilala si Mark. Ang kilala mo yung mga kapitbahay mo na nagpapariband lagi. So dapat po mga kapatid, are we listening today? Are we hearing Him today? Amen po. Ay, wala na akong kausap. Okay. Alright. Number 2, last. Listen intently with a heart to obey. Listen intently with a heart to obey. Kasi intently listening na tayo. And then what is the response in the Word of God? Dapat po meron tinatawag na obedience. Aanin natin ang instruction kung wala namang obedience. Aanin naman natin ang mga scripture kung di naman nasusunod. Ano siya, palamuti lang nating mga Kristiyano na nagsasabi tayo ng mga salita ng Diyos pero tayo mismo yung violator nito? Not all posts in the Bible that says scripture verses ay talagang sumusunod sila sa verses. Paano yung sinasabi ng Bible? Pag sinabi ng Bible, love the Lord thy God with all your heart, with all thy might, and with all thy strength. Nag-post pa, love the Lord thy God with all thy might, with all thy strength. Tapos, hindi naman nagsimba. Paano yun? Paano natin re-reconcile yung mga bagay na yan? Trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. And then suddenly, a circumstance came at pagkatapos, may mga problems that took place and then ikaw po yung unang narated. Dapat po, makinig po tayo. Bisan kapag napakabigat na po ng problema, lapit muna tayo sa Panginoon.
let us ask for instruction. Lord, ano po ba ang gagawin ko? Kagabi po, nung galing kami kay Sister Arlene, pinakinggan ko po yung sitwasyon. Hindi muna ako nagpayo, hindi muna ako nagsuggest ng kung ano-ano, dahil ang bigat po ng sitwasyon eh. Kumbaga, kilala nyo naman ako eh, parang lagi ako may first aid kapag may mga problema kayo eh. Pero at that point in time, sabi ko nga sa misis ko, minsan mauubos din talaga yung alam mo eh. May mga sitwasyon na mauubos lahat ng alam mo. At ang tangi mo na lang gawin ay mag-pray at ipagkatiwala sa Panginoon. I thank God that I don't know all the answers. Diba? Diba dapat tanggapin natin yung katotohanan to na hindi lahat alam mo sagot. Hindi lahat kaya mong gawin. At ang kayang gumawa lang minsan sa buhay natin ay ang Diyos. Sabi po ng John chapter 8, verse 28 to 29, I do nothing on my own but speak just what the Father has taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Sabi po ng ating Panginoon, I always do what pleases Him. So meaning to say, ang ating Panginoon, after listening intently, He obey and He do what the Father is saying to Him. Ibig sabihin, may kasunod na resulta at pagkilos. Amen. Okay? O ngayon, di ba, narinig natin, tumutunog na yung mga pampaskong kanta. Nagbatian tayo kanina, Merry Christmas. Nung binati kayo, parang may kinilig kayo eh. Parang kinilig kayo, na alam nyo, gastusan na naman, eto na naman. Yung iba naman siguro, bonus, di ba? 13 month, because it's Christmas time. Shopping na naman, di ba? Pero meron po rito, ganito iniisip, nababasa ko lang. Yung iba, pag tumunog yung Pasko, it's business time. It's an opportunity again. Di ba? Yung iba naman siguro, when they hear the Christmas songs, di ba? Nalulungkot ka agad. Di ba? Unang nalulungkot, gloomy yung kanilang mga face kasi Christmas na naman. Di ba? Yung bang, alba, narinig mo yung kanya, have yourself a merry little Christmas. Naku, parang, Yuletide sing. Diba? Parang nalulungkot ka, hinihili ka ng kalungkutan. Diba? So may mga taong ganito. Ang tanong, nakakapakinig ka ng mga instruction, ano ang ginagawa mo so that when Christmas approach, pag dumating yung Kapaskuhan na yon, meron kang pangontra nga, o yung kasipagan, ika nga. Amen? Di ba? Parang yung mga Chinese, para sa kanila, halimbawa, bumagyo. Sa Pilipinas, meron tayong bagyo at pagbaha. Marami ang nalulungkot dahil may bagyo at may pagbaha. Pero yung mga Chinese natutuwa. Bakit? Kasi para sa kanila, ang dilubyo o ang ganito mga problems is also an opportunity. Sometimes problems, not merely a problem to deal with, but problem is also an opportunity for us. Amen po. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang magbebenta yan ngayong Pasko? Ha? Magbebenta yan. Kami po magtitinda. Ewan ko paunahan ko na kayo. Magtitinda po kami ng torotot. Magtitinda po kami ng frutas. Maglalagay po kami ng fruit stand doon sa gilid ng court. Dahil, di ba, yung mga, lahat ng, ibang prutas naman bibili namin, mga prutas namin, mga kwadrado lahat. Para kakaiba. Di ba, lahat sila bilog, ako kwadrado, bibiling ko. Hindi, totoo po, magtitinda talaga kami, we're eyeing on it. To sell something. Di ba? Magpuproduce po ako ng mga t-shirts para ibenta. Magbebenta po. Hindi po ako naiya. Sanay po ako dyan. Kasi, masarap yung nalulungkot ka sa Pasko dahil napapagod ka, kakatinda. At yung napapagod ka, tinatamad ka na magbilang kasi yung belt bag mo, punong-puno na ng
Amen ba? Maganda yung mga ganong sayo, yung 1,000, tiklop mo, lalagay mo sa kinakailan liliman, tapos hanggang sa napupuno na yung ano mo. Di ba maganda yun? Mga kapatid, kasi nga, dapat merong obedience, right after listening, there must be an obedience na dumating sa buhay po natin. True listening is to obey, and what was heard, whatever the Father teaches him, he will do it. He said, I do nothing on my own. Ito yung sinabi ng ating Panginoon. For I always do what pleases Him. Sabi po ng James chapter 1, verse 22 to 25, do not merely listen to the word of God, and so deceive yourselves to what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks on his face on a mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forget what he looks like. Ang tao raw di marunong sumunod, pagtingin sa lamin, pagtalikod niya, nakalimutan niya na kung ano itsura niya. So, mga kapatid, ang tao raw na nakikinig, sabi ng Santiago, ay yung mga taong gumagawa ng napapakinggan po nila. Paano ito pag sinabi ni Lord, love your enemy? Pastor, pwede bang, wag na lang yan, ibang verse na lang. Pwede ba yung mga blessing na lang? Sinabi rin ng Bible yun eh. Amen po? Alam nyo, mga kapatid, gusto nyong humaba buhay natin? Magbawas-bawas po tayo ng mga sama ng loob. Totoo po. Masarap maglakad sa kalye nang wala kang kinaiilangan. Mas masarap ngumiti kapag alam mo masaya ka dahil ang Diyos ang bahala. Problem comes and also problem goes. Walang problem na nag-stay. There's no such problem that stays for a long time. Pastor, meron yung sakit. Sorry, God can heal. Do you believe God can heal? Yes! I was diagnosed by a doctor for have only 2 years left. But that was 1997. And that was 26 years ago. I have here a part of a hand grenade inside of me. And the doctor says to me that I must take an operation. Open it up, and then all the internal organ will be going to sideways, and then they will take it inside of me. And then right after that, they will just return it and just stitches it. Just like bangus. Relleno bangus. And then I told the doctor, it's okay, I do believe God healed me. If I will die because of this, so be it. So mga kapatid, that was 26 years ago. Amen po? And I'm still here standing in front of you, declaring the word of God, His goodness, the healing that take place in my life. Amen po ba? So God heals. May mga karamdaman tayo, tandaan po natin ang Diyos nagpapagaling. Yung pasyente ko po, mga kapatid, sa Bicol, sabi kapon, 6 na hakbang na lang nasa bahay na si tatay. Grabe namang report yun. Kasi nasa hospital, dadali ng ICU, ililipat sa public, tapos magpapa-schedule doon, ang laki ng ginagastos, 100,000 na yung bill. And then all of the sudden, ang plano pala ng Panginoon, hindi ilipat sa district hospital o regional hospital. Ang plano pala ng Lord, pauwiin na lang yung tiyo ko. So mga kapatid, ang Diyos nagpapagaling. Dapat mapakinggan po natin yung talatang iyon. Okay? So sa talatang ating pong binasa, si Lord, ang kanyang ginagawa madalas. Okay? Tingnan niyo po sa Matthew chapter 13, verse 20. The one who received the seed that fell on the good soil is the man who hears the word of God and understand it. He produced a crop yielding to 160, 30, and that was sown. In other words, mga kapatid, listening right, we must listening rightfully.
Dapat marunong po tayong makinig ng tama. At sa pakikinig ng tama ay ang tamang pagkaunawa at sa tamang pagkaunawa ay ang desisyon na gawin po ang sinasabi nito. Sana po kapag nakita po tayo ng verse, the Lord is speaking to us. Sana po kapag may mga nag-scroll sa ating mga Facebook, may dumadaan sa mga wall natin ng mga promises of the Scripture, dapat nangungusap sa atin ito dahil bakit? Tayo po yung recipient nito. Tayo po yung mga Kristiyano. Dapat tayo po, hindi yan para sa kanila. Don't let your thoughts na nagsasabi na ang verse yan hindi sa kanya. No, kung dumaan sa wall mo yan, mga kapatid, para sa iyo yun. Kung napasadaman na nakasakay ka sa jeep, tapos may scripture doon, para sa iyo yun. Kung araw-araw mo siyang nakita, araw-araw para sa iyo yun. Kaya nga magandang may mga verses tayo sa Bible, sa kwarto natin. Sabi naman niya ng Deuteronomy chapter 6, na magpo-post-it ka ng mga salita ng Diyos sa mga hamba, sa mga biga, sa mga beams, sa wall, sa doors, sa gate. That's what the Scripture says. Maglagay ng salita po ng Diyos. Kaya po napakahalaga para sa atin, sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa paggawa ng sinasabi nito. Sabi ng Mark chapter 9, verse 9, chapter 7, when Jesus and his 3 disciples were on the Mount of Transfiguration, Peter were quick to talk about the voice from heaven says, "This is my son whom I love, and listen to him." Kumbaga, nung narinig nila na etong sinasabi patungkol sa ating Panginoong Jesus, meron sila kagad na reaksyon na sabi nila, magtayo na tayo ng kubol dito. Nang sa ganon, di ba, makita natin ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Pero hindi yun yung plano ng ating Panginoon. Kaya nga, we must consider carefully how do we listen. How we listen. Paano tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Nakakapangusap pa ba ang mga verses sa atin? Nakakapangusap pa ba ang mga preaching na ganito? Nakakapangusap pa ba ang scripture read? Nakakapangusap pa ba ang worship sa buhay mo? If not, go back to a listening character, a listening heart. Amen? A heart that follows. Kaya nga sabi ng scripture, what does it profit a man if he gain the whole world but loses his soul? Di ba? Nakamtan man ang lahat, napahamak, nawala naman, ang importante higit sa lahat. So what are the practical things that we must do so that our listening, especially during Sundays, will come forth? Okay, there are practical things na naisulat po ako. Number 1, sleep well on Saturday nights. So that meron po tayong pandinig na maayos. Kasi totoo po ba, napakahirap makinig kapag inaantok ka? Sa school, di ba? Nagtuturo si ma'am. Alam ba, nagtuturo si Ma'am Camero. Si Ma'am Camero, ha? Mga estudyante dyan, kilala si Ma'am Camero, kapitbahay lang natin. Nagtuturo si Ma'am Camero, ikaw antok-antok ka. Alam mo, pag hindi ka nakinig doon, yung sigaw pa nga lang noon, nakakagising na. Pero pag hindi ka nagising sa sigaw noon, lumilipad yung chok noon, mga kapatid. Sharpshooter pa naman yun. Yung chok. Sometimes, pag matigas talaga ulo mo, eraser eh. Yung yung isang kasama ko, hindi ko na-mention yung name. Nabato ni Ma'am Camero eraser. Pumlakda talaga dito yung eraser. Marka yung eraser dito. Noon wala pang child abuse wala pang Republic Act wala pa. Yung 63. Ngayon talagang masigawan mo lang, naka-alarmo na kagad. Child abuse yan, ma'am, di ba? Kaya nga mga kapatid, dapat marunong tayong makinig at umakto sa pakikinig. Sleep well. So you can prepare your heart. Masarap po yung puso na tama ang tulog. Minsan, di ba, heartbroken ka, sometimes you are heartbroken, minsan alam nyo katapat ng heartbroken, sabi ng scripture a good, well sleep, a well and good sleep.
Nakalimutan ko, nasa Proverbs yun. Well and good sleep. Sometimes, minsan, yung mga laki nating problema, sinasabi, ang payo ng scripture, matulog ka lang muna. O minsan naman, sinasabi, kumain ka na muna. Totoo naman, baka gutom na lang yan. Di ba? Dapat marunong po tayo makinig. Sinasabi ng scripture yun. Hindi lahat ng problema dahil ang bigat, dahil ang sakit na ng ulo mo. Kasi kulang ka na sa kain, sumasakit na ulo mo. Hindi dahil sa problema yan. Kulang ka na sa kain, kulang ka pa sa tulog. Number 2 na practical things na sinulat ko, be attentive to what God has to say. Ask what was God telling me today. Di ba? Yung bang, Lord, early in the morning, when you wake up, Lord, what are the things that I must do today? I intend to listen. Kayo ba ginagawa niyo ba yan? O ganito gising niya. Sa cellphone ko. Baka hindi na si Lord ang nangusap, yung AI na, si Meta na. Amen, diba? Okay? So we should, kung ba parang ganun. Halimbawa, ganito po, nakikinig. Alam ko yung madaling maintindihan, yung talagang nakikinig dito. Yung nakikipag eye-to-eye contact talaga. Ganun. Pero yung mga nakikinig tapos, tagal naman ni pastor. Amen na. Amen na. Ang hirap po tumayo rito. Ang daming mata nyo natitignan ko. Kaya nga, galaw ako ng galaw. Hindi ako makatitig basta-basta. Kailangan ko lumipat eh. Kasi alam nyo po, alam nyo masarap kapag we're doing campus ministry, and we are serving 3,000 plus students in our campus. And then, we can only take, at least, the very least is 4 section in a day. Kasi paglampas na sa 4 section, grabe na, kapagod kaya. Kaya naintindihan ko sila, Teacher Pam, Teacher Aida, hindi madali magturo. Dahil pag nagtuturo kami ron, lungay-ngay kami pagkatapos, di mo na ako makausap. At kailangan i-captive mo yung kanilang attention when you make a campus ministry. Amen po? Kaya madalas ko itong ginagawa. Ewan ko kung, yung mga nakakaalam nito, alam ang kanilang gagawin. Yung hindi nakakaalam nito, sorry huwag niyong sasabihin Taas ang kanang kamay. Kanan. Everybody, raise up your right hand. Right hand. Okay. Then, dahan-dahan po natin ilagay sa ating pong mga back. Ano ba yung batok, backtalk. Okay po. I always do that to the students. Because some of them just looking at me, staring at me. But some of them are listening to me and deny what they seen. Okay? Madalas ginagawa ko po yan. Kasi nga, there are 2 ways that we can be deceived by this word. 2 ways that we can be deceived by this word. Number 1 is the things that we see. Number 2, the things that we hear. Diba? Kaya maraming mga kabataan nadadaya ng nakikita, pastor, pugi, pastor, hindi talaga pwedeng pakawalan. May dimple, pastor. Kay agoy, may dimple. Diba? Pogi, mukhang masipag, mukha lang yan. Pero hindi marunong umawak ng martilyo yan. Hindi lahat ng pogi marunong umawak ng martilyo. Okay po? So kaya po, mga kapatid, now, number 3, ayun pala, nakalimutan ko lang. Don't overly concerned with the clock. Ayan. Don't overly concerned with the clock. Yung masyadong, nakikinig ka na ngayon ilang oras lang. Sa isang araw, kung magta-tides ka ng oras, sa 24 hours, dapat 2.4 hours, meron ka. 2.4 hours na nasa service ka, di ba? 2.4 hours. And then, pagdating sa service, doon ka pa, wala kang ginawa. Arang inoorasan mo si pastor.
O, mga kapatid, paalala, pag late kang dumating dito, wala kang karapatan tumingin sa relo. Late ka eh. Pero kung dumating ka rito, 8:30, katulad nila nanay Nimpa, maaga, mga early birds yan eh. Yan, pwede magreklamo. Pastor, pag ginanon ako ng nanay Nimpa, susunod ako. Pero yung mga late, gaganunin mo, sorry. Okay? So, don't overly concerned with the clock. Wala pa namang namatay na umabot na hindi nakakain ng alas 12. If you have a personal Bible, bring your own Bible. Yan, maganda. Mas nakakapaniwala na nagde-devotion yan o nagbabasa ng Bible kapag may Bible talaga yan. Eh, meron naman, pastor, nasa, andito. Diba? Okay lang yun. Pero dapat talaga nabubuksanin. Make notes so you will remember more. Note takers are history makers. Note takers are history makers. Wala yata akong nakilalang mga history makers that doesn't take note. All of them are taking notes. Diba? Kaya po, dapat ganito eh. Para mas madali nating matandaan ang mga bagay-bagay sa buhay po natin. So, first, listen intently, and then, after listening intently, have this obedient to what the Word is saying to us. Amen. At dito na ako magwawakas. In Revelation chapter 3, verse 20, sabi ng ating Panginoon, this is what the Word of God says. Pwede ba nakilagay mo yun? Revelation, meron ba tayo? Revelation chapter 3, verse 20. Tagal. Ayan, yan. Okay? Tingin po kayo rito. Here I am, stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person and they with me. Ang sabing ganon, sabi ni Jesus, if anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat. Ito po yung mabigat sa word niyan eh. And eat with that person. Paano kaya kung pumasok si Lord dito at yung mga nakikinig lang ang sasabihin, and I will come in and eat with that person? Sabi nga na siya nagyayaya. Na yung mga nakikinig lang, lilibre ko mamaya. Patay tayo, no? Kasi nga po, listen to this. Sabi ganoon, here I am at the door post and then knocking. If anyone hear and open the door. So just like the gate, hindi mo pwedeng sabihin, you cannot merely say na, just open the door, the lock is outside. You can come in. No. All of the doors are locked inside, not on outside. So if God is knocking to the door of our heart, He don't want you to open just merely outside. He wants you to open from the inside. Because changes doesn't come first outside. It all begins inside to outside of our life. God is knocking today. He's standing. And God is saying, if anyone is listening, actually, it was 16 times said in the Revelation that those who hear, let them hear. Sabi ng John chapter 10 verse 10, John chapter 10 verse 10, I have come that you might have life and have it to the full. I have come that you might have life and have it to the full. So what Jesus' intention is? For us to have that kind of fruit, 100%. A relationship that will be meaningful. A relationship bounded by love. A relationship that will imitate by the next generation. You know,
I usually have this in my family. With my children, my wife. Sometimes our date, yung date namin, hindi na sa mga garang mga kainan. Ang date namin minsan sa simpleng ukayan, sa simpleng kainan, sa simpleng galaan, sa kakain sa kalye. Kasi hindi naman importante yung ganda ng mga kakainin mo, sarap ng kakainin mo. Ang importante para sa akin doon, yung magiging kwentuhan namin. Magdidivisorya kami, na-enjoy namin pareho. Dahil pareho yung aming mga gusto. Nangangarap kami para sa aming mga anak. At yung bagay niyon ay magandang conversation ng isang mag-asawa. We've talked a lot. We talk too much. But that way of communicating, we enjoy our relationship. Huwag natin itabi yung kwentuhan. Minsan yung mga walang kwenta ang may kwenta. May mga bagay na dapat pag-usapan na nagsisimula sa mga simpleng bagay hanggang sa komplikadong bagay. Ang gustong tanggalin po ng kaaway sa atin is the Word of God to penetrate in our life. Sabi ng Scripture, the one fell on the road. Ininterpret yan Sabi ganun, it was the devil himself. It was Satan himself who steal the Word of God to the heart. From the heart of the person who hears the Word of God. Kaya pag uwi, wala namang verse na nangyari. Wala namang pagbabago. Kaya mga kapatid, the devil is attempting to steal the Word of God in your heart. So dapat dalawang bagay, the two things that you must have this: listening intently. Intently. Number 2, intently listening and obeying what the Word of God is saying. By that, mga kapatid, we will know what God's instruction is. We will know what God's plan is. And we will know that God loves us. Alam niyo po ba, marami pong mga taong pinagdadaanan ngayon sa church. Ang bibigat. Minsan, kinakapos po ako ng para yung kumbaga kaunawaan para paano gagawin, anong gagawin. Ang pwede ko na lang gawin, iiyak, ibigay sa Panginoon. I pray the Jabez prayer. Lord, let your hands be with me so that my enemies will not have their victory. Let the hand of God be with us always. Wherever we go, whatever we do, let the hand and His Word came into our place. Amen po? Meron po ba kayong natututunan? Tayo po tayong lahat. Gusto ko pong aranahin natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng awitin, in all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. In every breath I am able, because the goodness of God. Do you believe God is good? Yes. Come on, lift up your hands. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Tomorrow I'll wake up, until I lay my head, I will see of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And all my life you have been so good. In every breath that I am. In every breath that I am. Come on, Jesus loves you.
Oh, I will sing of the goodness of